lingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Kami po ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Joshua Jimenez. At Patrolwoman Janina Aguas mula sa Manila Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Halos 4 na milyong pisong halaga ng iligal na droga nasa kote sa Calawag, Quezon. Binata arestado sa kasong statutory rape sa Basista, Pangasinan. At 3 regional most wanted person sa rehiyong Bicol, hawak na ng mga kapulisan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Naging makabuluhan ang isinagawang signing of Memorandum of Agreement sa pagitan ng PNP Anti-Cybercrime Group at SM Prime Holdings, incorporated sa SM Mall of Asia, sa layuning nais maabot ang milyong-milyong Pilipino upang mapalawak ang kaalaman ng publiko ukol sa cyber safety, pag-iwas sa online fraud at digital security. Nagbibigay ito ng oportunidad para sa edukasyon ng publiko hinggil sa online scams, identity theft, phishing at iba pang uri ng panlilinlang sa internet. Nakibalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Na naisagawa ang signing of Memorandum of Agreement sa pagitan ng PNP Anti-Cybercrime Group at SM Mega Malls na ginanap dito sa Mall of Asia Complex, Pasay City. Pinangunahan ni Police Brigadier General Bernard Aryang, Acting Director ng PNP Anti-Cybercrime Group, ang formal na paglulunsad ng programa sa pamamagitan ng pagbigay ng mainit na pagbati at paalala kaugnay sa patuloy na lumalalang banta ng cybercrime sa bansa. This partnership is more than an agreement. It is a shared commitment to safeguard our communities, and by raising awareness, teaching vigilance, and promoting preventive measures, we are fostering a culture of responsibility and resilience in the digital world. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng suporta ang SM Prime Holdings Incorporated sa pamamagitan ng pagpapalabas ng anti-cybercrime awareness advertisement ng PNP sa piling SM Cinemas sa buong bansa, ng libre o walang bayad. Layunin ng inisyatibong ito na maabot ang milyong-milyong Pilipino upang mapalawak ang kaalaman ng publiko ukol sa cyber safety, pag-iwas sa online fraud at digital security. Ang Memorandum of Agreement ay formal na nilagdaan ni na Police Brigadier General Matthew P. Bakay, Acting Director of Directorate for Investigation and Detection Management, bilang representative ni Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., Acting Chief ng PNP. Imagine, before every movie, families, students, and professionals will be reminded how to guard themselves against online scams. Police Brigadier General Bernard Aryang, Acting Director ng PNP ACG.
Engineer Junias M. Eusebio, Vice President of Mall Operations SM Supermalls. We are proud to stand with you in safeguarding Filipinos against cyber threats, and we look forward to building safer, stronger, and more informed communities together. At Ms. Karen C. Zabal Haurigi, Senior Assistant Vice President for Cinema Management. Ang Memorandum of Agreement na ito ay parte ng ating Cybercrime Awareness Campaign na kung saan makapagbigay tayo ng awareness sa mga kababayan natin para hindi po sila mabiktima ng scam. Layunin ng kasunduang ito na higit pang paigtingin ang ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor. Sa pamamagitan ng Cybercrime Awareness Campaign, hangad ng PNP at SM Supermalls na mapalawak ang kaalaman ng publiko at maitaguyod ang mas ligtas na online na pamayanan para sa lahat. Mula dito sa Mall of Asia Complex, Pasay City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Sa bisa ng warrant of arrest, arestado ng mga tauhan ng Basista Municipal Police Station ang isang binata sa Basista, Pangasinan dahil sa kasong statutory rape. Nakatutok dyan sa balita si Police Master Sergeant Marvin Jake Romero. Arestado ng mga tauhan ng Basista Municipal Police Station ang isang binata na kinilalang sa alias na Mac, residente ng Barangay Poblasyong Basista, Pangasinan. Ang suspek ay 19 taong gulang, high school graduate at kasalukuyang walang trabaho, ay inaresto sa nabanggit na lugar. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa kasong statutory rape sa ilalim ng criminal case number SCC-13976 na walang nirekomendang piyansa. Matapos ang operasyon, isinalalim ang suspect sa medical na pagsusuri sa Bayambang District Hospital bago dinala sa impilan ng pulisya para sa dokumentasyon na kakulang turnover sa korte. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Marvin J. Romero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Romero. Napasakamay na ng mga kapulisan ang isang lalaki na tinaguriang Top 7 Regional Most Wanted Person sa gitnang Luzon na may kasong statutory rape sa Barangay Santo Rosario, Minalen, Pampanga. Alamin ang buong report mula kay Patrolwoman Jilly Advincula Peña. May waran na binaba ng Trans 45 na pirmado ni Judge Alexander Malik. Isang malaking tagumpay laban sa kriminalidad ang naitala ng Pampanga Police Provincial Office sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Police Colonel Eugene M. Marcelo, Provincial Director, matapos maaresto ang tinaguriang Top 7 Regional Most Wanted Person dahil sa kasong statutory rape sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Santo Rosario, Minalin, Pampanga nito lamang ikadalawa ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Waldo, 21 anyos at residente ng nasabing lugar. Ang operasyon ay pinangunahan ng Minalin Municipal Police Station katuwang ang 302nd Regional Mobile Force Battalion 3, Provincial Intelligence Unit Pampanga, Regional Intelligence Unit 3 at ng Pro 3 Cyber Patroller na gumamit ng makabagong digital surveillance at social media monitoring upang matunton ang kinaroroonan ng suspect. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at haharap sa kaukulang kaso sa korte. Patuloy ang Pampanga PNP sa kanilang panata na maghatid ng hustisya para sa mga biktima ng krimen at tiyakin ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa gitnang Luzon. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Jilly Peña. Nasamsam ang halos 4 na milyong pisong halaga ng illegal na droga mula sa 2 sospek sa isinagawang operasyon sa Sitio 7, Barangay Mabini, Calawag, Quezon. Patrolman Mark Lawrence Atencio sa balita.
Dalawang individual sa isinagawang bypass operation ng operatiba ng Quezon Police Provincial Office sa Sitio 7, Barangay Mabini, Calawag, Quezon. Kinilala ang mga sospek na sina alias Atoy at alias Makmak, pawang mga residente ng Barangay Kalimpak, Ginyangan, Quezon. Nakumpiska mula sa sospek ang 187 grams na hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 3.8 million, 250 grams na hinihinalang marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 90,000, isang 1,000 bill na ginamit bilang bypass money, isang itim na sling bag, at isang Rusco multicab. Ang mga sospek ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang Quezon PNP ay determinado, walang takot at hindi kailanman mapapagod sa pagtupad ng tungkulin upang tiyakin ang kapayapaan at ligtas na komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mark Lawrence Atencio. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Atencio. Bilang bahagi ng mas pinatibay na ugnayan sa komunidad, naging matagumpay ang isinagawang ugnayan sa Barangay 2025 ng Puerto Princesa City Police Office sa pamamagitan ng serbisyong pulis sa barangay at End Local Communist Armed Conflict Programs sa Barangay Marufinas at Barangay New Pananggangan. Patrolwoman Christine Lorenzo, ibalita mo. Bilang bahagi ng ugnayan sa Barangay 2025 pinangunahan ng Puerto Princesa City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Christine M. Tabli, Acting City Director, ang serbisyong pulis sa barangay at LCAC program sa Barangay Marufinas at Barangay New Panggangan nito lamang ikalawang araw ng Setyembre taong kasalukuyan. Layunin ng nasabing aktibidad na mailapit ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa mga residente lalo na sa mga malalayong lugar. Pinangunahan ng PPCPO ang pagbibigay ng serbisyo katuwang ang pamahalaang panglungsod kasama ang City DILG, Sangguniang Panglungsod, Barangay Officials, City Health Office, City Agriculture Office at mga kinatawan mula sa Philippine Marines. Sa kanilang aktibong partisipasyon, muling pinatunayan ng PPCPO ang kanilang malasakit at dedikasyon na maihatid ang mga pangunahing serbisyo at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bawat komunidad. Ipinakita rin ng programa ang kahalagahan ng pagtutulungan ng kapulisan at ng iba pang sektor ng pamahalaan upang masiguro ang seguridad at kaunlaran ng mga mamamayan. Patunay ang matagumpay na aktibidad na ito na ang Puerto Princesa City Police Office ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang tungo sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo at sa pagsusulong ng kapakanan ng bawat mamamayan bilang katuwang ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Nasa kote ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu mula sa dalawang individual matapos ang isang bypass operation ng mga otoridad sa Quirino Avenue, Barangay 706, Malate, Manila. Police Corporal Abigail Rojas sa report. Samantala, nasa kote ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu mula sa dalawang individual matapos ang ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Quirino Avenue, Barangay 706, Malate, Manila. Police Corporal Abigail Rojas sa report. Arestado ang dalawang individual ng mga operatiba ng Malate Police Station 9 sa ikinasang anti-illegal drug buy-bust operation sa kahabaan ng Quirino Avenue, Barangay 706, Malate, Manila. Kinilala ng Malate Police ang mga suspect na sina alias Paulo, 37 anyos, residente ng San Andres Bukid, Maynila, at alias Zaret, 40 anyos, na residente naman ng Santa Ana, Maynila. Nasamsa mula sa mga suspect ang buy-bust money at ang humigit kumulang 25 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 170,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodya ngayon ng Malate Police Station ang mga dadakip na suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Abigail Rojas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rojas. Hawak na ng mga kapulisan ang 3 sa mga regional most wanted person ng Rehiyong Bicol sa isinagawang magkakahiwalay na operasyon. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Vanessa Sol. Sa most wanted person sa rehiyon ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya na isinagawa ng PNP Bicol at ng Criminal Investigation and Detention Group or CIDG dito lamang buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa Tabaco City, inaresto ng mga operatiba ang ika-6 na most wanted person sa rehiyon na kinilala sa alias Mel. Naharap siya sa kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 na walang inirekomendang piyansa at paglabag sa Section 11 Article 2 ng parehong batas na may piyansang 200,000 pesos. Kasunod nito, inaresto rin ng mga operatiba ng pulisya sa parehong lungsod ang ika-7 most wanted na individual na kinilalang si alias Andy. Siya ay kinasuhan ng paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165 na walang inirekomendang piyansa at paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 na may piyansang itinakda na 200,000 pesos. Samantala, sa Kamaligan, Camarines Sur, nasa kote ng pulisya ang ika-9 na most wanted person sa rehiyon na kinilala bilang alias Lon. Naharap siya sa kasong paglabag sa Section 10 Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may piyansang 80,000 pesos. Pinuri ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director ng Police Regional Office 5, ang mga operating team para sa kanilang matagumpay na operasyon at binigyang diin ang pangako ng pulisya na tugisin ang mga wanted na kriminal sa rehiyon. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Vanessa Sol. Agarang nagsagawa ang Tabuk City PNP ng Search, Rescue and Retrieval Operation sa isang bahay na natabunan matapos magkaroon ng pagguho ng lupa dahil sa landslide na dulot ng sunod-sunod na pag-ulan sa Brookside, Purok 6, Bulanao, Tabuk City, Kalinga. Patrolman Rafin Jude Suwaya sa report. Agarang nagsagawa ang kapulisan ng Tabuk City, Kalinga ng Search, Rescue at Retrieval matapos gumuho ang lupa na dulot ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan at matabunan ng isang bahay sa Brookside, Purok 6, Bulanao, Tabuk City, Kalinga nito lamang Setyembre at 3 taong kasalukuyan. Napag-alamang nakalabas ng bahay ang ina kasama ang kanyang nakababatang anak, ngunit naiwan sa loob ang nakatatandang anak na lalaking 17 taong gulang nang mangyari ang insidente. Wala namang pinalagpas na oras ang mga kapulisan at mga residente sa paghahanap at paghukay kasabay ng pagbabantay sa paligid ng gumuhong lupa hanggang sa nakita nila ang biktima at dinala sa pinakamalapit na pagamutan, ngunit sa kasamaang palad ay binawian ito ng buhay. Sa kabila ng trahedya na ito ay pinamalas pa rin ng Kalinga PNP ang kanilang agarang tugon at matibay na koordinasyon sa pagbibigay ng agarang tulong sa panahon ng mga emergency. Mula dito sa Camp Dangwala, Trinidad, Benguet, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Rafin Jude Suwaya, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Suwaya. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Bilang bahagi ng Crime Prevention Week, nagsagawa ang mga kapulisan ng Barbasa Municipal Police Station ng paghahandog ng school supplies at mga pagkain para sa mga estudyante, Maayos Elementary School sa Antique. Ipinapakita ng aktibidad na ito ang pagsusumikap ng kapulisan na mapalapit sa mga mamamayan, lalo na sa mga kabataan, sa pamamagitan ng mga makataong serbisyo. Nakatutok dyan si Patrolwoman Julibel Alvior. Pagbubukas ng linggo ng National Crime Prevention Week na may temang pinalakas ng pamahalang lokal para sa ligtas na pamayanan, pagpapatibay ng mga programa sa pag-iwas sa krimen sa ilalim ng Community and Service-Oriented Policing, muling nagbigay ng kulay at sigla ang mga tauhan ng Barbasa Municipal Police Station sa mga mag-aaralang Maayos Elementary School sa Barangay Mablad, Barbasa, Antique, sa pamamagitan ng kanilang ika-4 na League of School Supplies Distribution at Feeding Activity.
Nito lamang ika-2 ng Setyembre taong kasalukuyan. Umabot sa 115 mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 6 na nagmula pa sa Aplad Barangays ng Marigne, Langkaan, Mablad, Mayos at Bigaa ang nakatanggap ng kumpletong school supply packs na higit pang nagpalakas ng kanilang kahandaan at kumpiyansa para sa darating na taon ng pag-aaral. Naging mas masayang araw sa pamamagitan ng mga palaro gaya ng Kalamansi Relay at Blindfolded Banana Eating Contest. Kasunod nito pinagsaluhan, mainit at chicken sopas at pandesal. Nagbigay rin ng maikling talakayan si Police Master Sergeant Cleofe Mendoza, Women's and Children's Protection Desk PNCO, ukol sa bullying, good touch and bad touch, anti-rape campaign, anti-illegal drugs at sexual abuse. Nagbigay rin ng maikling talakayan si Police Master Sergeant Cleofe Mendoza, Women's and Children's Protection Desk PNCO, ukol sa bullying, good touch and bad touch, anti-rape campaign, anti-illegal drugs at sexual abuse. Naging posible ang makabuluhang pagtitipon dahil sa pagtutulungan ng Barbaza Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Alan S. Alagos, Officer in Charge, katuwang ang Municipal Advisory Group na pinangunahan ni Vice Chairman Mitch Arnaiz Jr. at ang SK Municipal Federation President na si Honorable Steve Ivan Palacios. Nagpaabot din ng malaking suporta ang mga sponsor na sina Miss Evelyn Buchem ng USA at Miss Julie Jane Libres ng Boracay. Kabilang sa mga nakisa sa programang mga magulang, guro, punong barangay Benji Espargosa at barangay Kagawad Jusian Osorio na isa ring mag-member na taus-pusong nagpahayag ng pasasalamat at sa walang sawang pagtulong at suporta para sa mga kabataan ng Barbaza. Tunay na ipinakita ng naturang aktibidad na ang pagdiriwang ng National Crime Prevention Week ay hindi lamang nakatuon sa kaalaman at kaligtasan, kundi nagiging daan din sa pagbibigay ng tiwala, lakas ng loob at pag-asa sa komunidad. Isang malinaw na pagsasabuhay sa diwa ng Community and Service-Oriented Policy at mga layunin ng National Crime Prevention Week. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Yulabel Albior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alvior. Hindi na nakapalagpa ang isang senior citizen na tinaguri ang top 3 most wanted person na may kasong statutory rape sa Carcar City. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Flora May Azares. Matagumpay na naaresto ng kapulisan ng Carcar City ang top 3 most wanted person municipal level na may kasong statutory rape sa sitio ng Kaan, Barangay Parellos, Carcar City, Cebu noong ika-3 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jewel M. Nicanor, Chief of Police ng Carcar City Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang wanted na senior citizen na si alias Kempay, 79 anyos, na residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat ng pulisya, bandang alas 11:30 ng umaga nang maaresto ng kapulisan ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na inisyu ni Honorable Ernesto Ingracia Narido, presiding judge ng RTC 7th Judicial Region, Branch 11 Family Court, Carcar City, Cebu, na walang rekomendadong piyansa. Kasulukuyang nasa kustodiya ng Carcar CPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Nais ko pong ipalam na matagumpay na nakapagsilbi ng warrant of arrest ang ating kapulisan laban sa isang most wanted person na may kasong statutory rape. Ito ay bahagi ng pinaigting na manhunt operation ng Carcar City Police Station. Nais ko rin pong ipaalala na ang anumang krimen laban sa kababaihan at kabataan ay hindi kailanman kukonsintihin. Ang hustisya ay patuloy na ipaglalaban gaano man ito katagal. Inihikayat ko po ang lahat na manatiling mapagmatyag at makipagtulungan sa ating kapulisan sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang gawaing kriminal sa ating komunidad. Sama-sama nating panatilihin ang ligtas at mapayapang syudad ng Carcar para sa ating mga pamilya. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Nasa kote ng mga otoridad ang isang street-level individual sa ikinasang anti-illegal drug operation sa San Isidro, Leyte. Ibabalita yan ni Patrolwoman Cristel Palafox. Nahuli ng mga otoridad ang isang street-level individual sa ikinasang anti-illegal drugs operation sa Barangay Daha, Daco, San Isidro, Leyte.
Bandang alas 11:30 ng tanghali ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng San Isidro Municipal Police Station, Station Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpiska sa suspek ang 6 na pirasong heat-sealed dilaw na plastic na straw na naglalaman ng hininalang shabu na may tinatayang timbang na 4.56 na gramo na nagkakalaga ng 31,008 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at isang coin purse. Maharap ang suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinaigting ng pambansang pulisya ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang uri ng krimen upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan tungo sa mas ligtas at drug-free na lipunan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Walang kawala sa batas ang isang lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng mga kapulisan matapos mahulihan ng ilegal na droga kasama pa ang iba pang mga parapernalya sa Cagayan de Oro City. Ang suspect ay kasalukuyang nakakulong habang inihahanda ang mga kasong isasampal laban sa kanya. Kabilang na ang paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patrolwoman Danessa Berdos sa report. Arestado ang isang individual sa ikanasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Regional Intelligence Unit 10, PDEA 10, at mga kapulisan ng Cocpo Police Station 5 sa Zone 10 Upper Carmen, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Alex, lalaki, 40 taong gulang, may asawa at residente ng nasabing lugar. Sa ikanasang operasyon bandang alas 2 ng hapon ay nakumpiska mula sa suspect ang mga pakete ng hinihinalaang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Nasa kustodiya na ng Police Station 5 ng Cagayan de Oro City ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako ang iyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danessa Bertos. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Patrolwoman Berdos. Samantala, sa mas pinaigting na kampanya kontra kriminalidad, nasa kote ang tinaguriang top 9 regional level most wanted person dahil sa kaso nitong pagpatay sa sitio o rancho, Barangay Wanja, Cotabato. Tinutukan niya ni Patrolwoman Jovelyn Dodoso. Ng mga otoridad ang isang suspect na kabilang sa regional level most wanted person sa isinagawang operasyon ng pagpapatupad ng warrant of arrest sa Sitio Rancho, Barangay Wanja, Banisilan, Cotabato. Kinilala ang suspect na si alias Tata Boy, 33 anyos, binata, isang magsasaka at residente ng Purok Malipayon, Barangay Malinaw, Banisilan, Cotabato. Ang operasyon ay sinagawa ng Banisilan Municipal Police Station Tracker Team, katuwang ang CIDG at iba pang unit, ay nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect batay sa warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Matapos maaresto, isinailalim na sa booking procedure ang suspect at kasalukuyan hinihintay ang kanyang formal na pagkakakulong sa korte. Layunin na paigtingin ang law enforcement operations laban sa most wanted person upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad at matiyak ang mabilis at epektibong paghahatid ng hustisya. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Jovelyn Dodoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dodoso. Inilunsad ng Santiago Municipal Police Station ang livelihood program para sa women's organization at feeding program naman para sa mga kabataan ng Barangay La Paz, Santiago, Aguzan del Norte. Sa layuning mahubog ang kanilang kasanayan at bigyang pansin ang nutrisyon ng kabataan tungo sa mas maunlad na pamayanan. Police Staff Sergeant Iris Joy Laureto sa ulat. Naglunsad ang Santiago Municipal Police Station ng livelihood program para sa women's organization at feeding program
para sa mga kabataan ng Barangay La Paz, Santiago, Agusan del Norte sa pangunguna ni Police Major Mark Wayne M. Uperto, hepe ng pulisya. Dinaluhan ng mga opisyal ng barangay at mga miyembro ng women's organization ang naturang aktibidad kung saan aktibo silang nakilahok sa hands-on training sa paggawa ng dishwashing liquid. Kasabay nito, isinagawa rin ang feeding program para sa mga kabataan ng Barangay La Paz upang matiyak na maging bahagi sila ng makabuluhan at makataong gawain para sa ikabubuti ng pamayanan. Layunin ng programa na hubugin ang kasanayan ng kababaihan at bigyang pansin ang nutrisyon ng kabataan bilang mahalagang hakbang tungo sa mas matatag na pamilya at mas maunlad na pamayanan. Ang ganitong mga inisyatibo ay nagpapatunay sa importansya ng pagtutulungan ng kapulisan at mamamayan upang makamit ang pangmatagalang kaunlaran at kapayapaan dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Mula rito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN News Correspondent, Police Staff Sergeant Iris Joy Laureto, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Loreto. Naging matagumpay ang Sirwang Peace Caravan, Unity Walk, Candidates Forum, Interfaith Rallies, and Peace Covenant Signing bilang paghahanda sa nalalapit at kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. Patrolwoman Leona Gawang sa report. Patuloy na umarangkada ang isinagawang Peace Caravan, Unity Walk, Candidates Forum, Interfaith Rallies, and Peace Covenant Signing bilang paghahanda sa nalalapit at kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamumuno ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng PROBAR. Sa pamunguna ni Police Brigadier General de Guzman, katuwang ang Armed Forces of the Philippines at sa aktibong suporta ni Attorney Ray F. Sumalipaw, Regional Election Director ng COMELEC BARM, nagkaroon na ng Peace Caravan, Unity Walk, Candidates Forum, Interfaith Rallies, and Peace Covenant Signing ang Maguindanao del Norte, Cotabato City, Lanao del Sur, Tawi-Tawi at Basilan na kung saan dinaluhan ito ng mga local government unit at mga tumatakbong kandidato para sa lokal na posisyon, mga leader ng komunidad at mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor. Bahagi ng programa ang paglagda ng Peace Covenant kung saan nangako ang mga kandidato na magpapanatili ng kapayapaan, igagalang ang resulta ng eleksyon at iiwas sa paggamit ng karahasan o pananakot laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Nagkaisa ang bawat isa sa panawagang gawing inspirasyon ng halalan upang maitaguyod ang bagong Pilipinas, isang bansa kung saan namamayani ang kapayapaan, pagkakaisa at malinis na pamamahala. Samantala, patuloy pa rin ang isinasagawang paghahanda ng PROBAR sa pamamagitan ng patuloy na checkpoints operation, red teaming operations, Joint Peace Security Control Center Coordinating Conference para sa usaping deployment plan for 2025 BPE with map illustration at threat assessments. Layon nitong maitaguyod ang mapayapa at maayos na halalan sa darating na eleksyon sa rehiyon. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. Huli ng mga tauhan ng tagong PNP ang isang drug suspect na nahulihan ng hinihinalang shabu sa ikinasang operasyon sa Tagum City, Davao del Norte. Nakibalita dyan si Patrolwoman June Marie Joy Rupin. Ang isang street-level individual matapos isinagawa ang buy-bust operation nito lamang Setyembre 2 taong kasalukuyan sa Hidyo Resources Corporation Plantation, Barangay Madaum, Tagum City, Davao del Norte. Ang operasyon ay isinagawa ng Tagum City Police Station, katuwang ang mga tauhan ng 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company at Philippine Drug Enforcement Agency. Kinilala ang suspek sa alias na Pudin, 24 anyos at residente ng Purok 9B, Barangay Beach Maco, Davao de Oro. Na-recover mula sa suspek ang hinihinalang shabu na may standard drug price na humigit kumulang 6,800 pesos at iba pang mga ebidensya. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng nasabing istasyon ang suspek upang duman sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Ang pagkakakumpiska ng ilegal na droga ay isang malaking tagumpay laban sa patuloy ng kampanya ng pamahalaan kontra sa ilegal na droga at patunay na mahigpit na nagpapatupad ng batas sa rehiyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may iba pang sangkot sa ilegal na aktibidad ng naarestong sospek. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman June Mary Joy Rupin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rupin. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Joshua Jimenez. At Patrolwoman Janina Aguas mula sa Manila Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.